Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus, nanikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo ay mapagagaling ninyo ako. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din ay nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus. Matapos ang ganitong mahigpit na bilin, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi na nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook. At doon pinagsasadya ng mga tao, buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang umaga. Morning po. Noong sinaunang panahon, hanggang sa panahon ni Jesus, ang ketong ang isa sa pinaka-kinatatakutang uri ng sakit. Sa dalawang dahilan. Una, dahil noong panahong iyon, wala pang lunas sa sakit na ketong. Kaya kinatatakutan, walang makahanap ng gamot sa ketong. At pangalawa, dahil ito ay nakakatakot. Nakakatakot dahil nakakahawa. Yung bakterya nagmumula sa balat ay nagsisimula sa maliit na halos hindi mo mapansin. At kapag ito ay lumala, kumakalat hanggang sa kainin ng sugat ang mga parte ng katawan. Kaya nga ang ketong makikita mo, walang ilong. Yung tenga, pingas na. Yung daliri, kala mo putol. Pero kinain na mismo noong sugat, noong bakterya. Ganyan ang ginagawa ng ketong sa tao. Parang inuunti-unti ka. At nagiiwan ito ng mabahong amoy. Kaya naman, sa ating unang pagbasa, ganito na lang kung paano itrato ang mga may ketong. Sa lumang tipan, ang mga may ketong ay inilalayo sa mga tao. Hindi kabilang, inilalayo at nilalayuan. Meron ngang specific pa na sukat, no? Ayon sa batas, 100 yards. No? Grabe, no? Sukat na sukat. 100 yards dapat ang layo ng isang may ketong sa mga tao. At kailangan mong isigaw na marumi, marumi. Kung ikaw ay nasa paligid. Hindi pa doon. Meron kang dalang bell. No? Habang binibel mo, sumisigaw ka ng marumi, marumi. Para alam ng tao na ikaw ay dapat layuan. Hudyat na ikaw ay nasa paligid.
Grabe, no? May batas pa na kailangan sundin. Naalala ko tuloy noong pandemic, di ba? Tayo rin may batas. Noong pandemic, ubuhin ka lang, no? O, ano ka na? Ano ba yung persons PUI? May mga ganun ba? Di ba? May mga ganun pa tayong mga terms, di ba? Kasi ako noon inubo ko no? Kinulong ako doon sa kwarto ko, no? Parang at bawal lumabas, no? Bawal lumabas. May batas tayong ganun, no? Walang magpa-party, walang gathering, no? Yung mga sumuway nga sa batas o ayun, malaya pa rin sila. Kilala natin yun, ang mga nag-party, no? Hindi natin makalimutan yun. Pero ganun, no? Kahit tong panahon ni Jesus, itong ketong, dahil nakakahawa at walang lunas, gaya ng COVID, may batas na kailangan sundin. Inilalayo sa tao. Dahil kapag ikaw ay nadikit sa isang taong walang ketong, ang walang ketong ay ituturing na ring marumi. Hindi ka pa naman nahawa, pero tinuturing ka ng marumi. Dahil pinaniniwalaan na ang ketong ay parusa ng Diyos. Parusa ng Diyos. Dahil ang tao ay makasalanan. Imagine, may sakit ka na, ang tingin pa sa iyo ng tao, makasalanan at pinarusahan ng Diyos. I cannot imagine what kind of life a leper had during that time. No? Parang living dead, buhay na patay, o buhay ka pa, pinapatay ka na. Unti-unti ka nang pinapatay. Mabuti pa nga ang patay, pinaglalamayan. Pero ang isang ketong, nilalayuan. Di ba nung pandemic, yung mga namatay ng may COVID, walang lamay. Ganun ka excluded. No? Ganun natin nilayuan yung mayroong ganung sakit. No? At nakakalungkot dahil patay na, wala pang lamay. No? Ang mga may ketong, buhay pa, nilalayuan na. Tinuturing pang makasalanan. That is why the theologians and spiritual writers compared the concept of leprosy in the Old Testament to a symbol of sin. Inihalin tulad ang estado ng isang may ketong sa isang kasalanan. Sin as a kind of spiritual leprosy. Para ring sakit, no? Yung binubulok ang iyong kaluluwa. Nagsisimula sa maliit na halos hindi mo mapansin. Diba? Ganyan naman ang kasalanan, no? White lies muna tayo. Pero hanggang huli, malalim na ang kasalanan. No? Malalim na ang kasinungalingan. Kasi kapag nagsinungaling ka, gagawa ka pa ng isang kasinungalingan para pagtakpan ang nagawa mong kasinungalingan. No? Hanggang sa pagtatakpan mo na naman yung ginawa mong panakip sa kasinungalingang una mong ginawa. No? Hanggang sa huli, no? Palaki ng palaki. Parang ketong, nagsisimula sa maliit, hanggang sa kumalat, hanggang sa kainin ka na ng kasalanan at inilalayo ka sa mga tao. Inilalayo ka para makarelate sa tao. Kung sa kasalanan, inihahambing ang konsepto ng ketong, di ba dapat ang nilalayuan yung kasalanan, hindi yung tao? Pero kasi yung sakit na ketong, inassociate na natin sa tao. Naging pangalan na ng tao, ketongin. At hindi malayo sa kasalanan. Pag sinabing magnanakaw, sinong naiisip nyo? Huwag nyo sasabihin, isip lang baka magkaano pa tayo dito, no? Magkasamaan pa tayo ng loob. Hindi ba? Because we have associated the sin to a person, leaving us get angry to the person, not to the sin. Madalas mali ang pagtingin natin, lalo na kapag kasalanan ang pinag-uusapan. Nagagalit sa taong nagkasala
pero siya din namang kasalanan ang ating ginagawa. Galit sa magnanakaw, pero nangungupit. Galit sa mandaraya, pero nangungopya. Galit sa manloloko, pero may kabit. Ba't ganun? Diba? Dapat nilalayuan ang kasalanan, hindi ang tao. Ika nga, we get angry at sin, not at the sinner. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang nanay, habang yung nanay inaayos niya yung bag ng kanyang anak na papasok sa eskwela, iniisa-isa niya to. Sabi niya, anak, meron ka na ditong lapis. Anak, nilagay ko na yung papel mo. Anak, meron kang 5 notebook. Habang yung anak kumakain, inaayos ng nanay yung bag. Nung paalis na yung anak, sinilip niya yung bag. At napansin niya, walang bond paper. Kaya sabi niya sa nanay niya, Nay, bakit wala po kayong nilagay na bond paper? Kailangan po namin sa eskwela. Requirement po yan. Sumagot yung nanay, bakit hindi mo agad sinabi? Sana sinabi mo noon pa. Sige, mamaya kukuha ako sa opisina. Pwede ba tumawa? Nakakatawa, no? Ganyan no? Kaya nga, sa ating ebanghelyo, magandang pinakita ni Jesus. Imbis na nilayuan ang may ketong, hinayaan niyang lumapit sa kanya. At hinayaan niyang sabihin, kung ibig po ninyo, ay mapagagaling ninyo ako. Look at the term that the leper used, kung ibig ninyo. Hindi niya sinabing, kung gusto mo, kung ibig po ninyo. Galing sa salitang pag-ibig. Kaya sabi ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Ganyan ang Diyos. He loves us to be healed. He loves to heal us. But the question is, are we willing to leave the things that make us sick? Ibig ng Diyos na tayo ay gumaling. Pero ang tanong, ibig ba nating iwan ang mga bagay na nagdudulot sa atin na magkasakit? Masarap ang soft drinks, masarap ang cake, masarap ang matatamis, ang kanin. Pero sa mga diabetic, willing ka bang iwan? Yan ang madalas na tanong. We want us to be healed, but do we also want to leave the things that make us sick? Mga kapatid, papasok na po tayo sa panahon ng Kwaresma. Malapit na. Ngayong Wednesday, Ash Wednesday po. Magsimba po tayo at mag-ayuno. Mag-fast lang po. Konting sakripisyo para sa ating mga kasalanan. We are being called as early as now to go to confession this Lent. Hopefully, we don't allow Holy Week to come without going to confession. Mangumpisal, humingi ng tawad dahil nais ng Diyos tayo ay mapagaling. Pero ang tanong, nais ba nating iwan ang mga bagay na nagdudulot sa atin sa pagiging makasalanan? This is the invitation for all of us to be healed, to be cleansed this coming Holy Week. But the question is, are we willing to leave the things that make us sick? Amen.